Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko pong ibalita sa inyo ang ginawa po ng ating Presidente Bongbong Marcos. Bali kahapon po ito, no? Ang PBBM expands emergency health services, distributes 129 ambulances to local government units. Ayan, President Ferdinand Marcos Jr. Led the distribution. Bali, kahapon po ito mga kababayan, no? 129 ambulances to local government units as part of his administration's agenda to enhance the delivery of emergency health services nationwide. So, alam niyo naman mga kababayan na yung Love for All, patuloy po ang serbisyo sa pangunguna po yan ng ating First Lady Luis Araneta Marcos, kung saan po ang gobyerno, ang pamahalaan na po ang mismong nagpupunta sa ating mga kababayan sa mga liblib na lugar. Alam naman natin mga kababayan na isa sa mahirap po, no, na kinakaharap ng ating mga kababayan is yung transportation po sa mga ospital, sa mga cities. Kaya po may programa ang ating pamahalaan na sila na mismo yung lalapit or pupunta sa ating mga kababayan para syempre hindi na rin hassle sa kanila, no, ang pagbiyahe nga para lang po mapagamot, mapacheck up at makabili ng mga medisina. So napakalaking bagay po nito mga kababayan para sa ating mga kapwa Pilipino nasa liblib na lugar. And ito nga po mga kababayan, kahapon namahagi naman si President Bongbong Marcos ng ambulances po, no, para sa ating mga local government units. And these vehicles are vital resources to support our heroes in the medical field. Our first responders, kasama dyan syempre yung ating mga healthcare workers, ngunit nangunguna dyan talaga is yung ating mga local government units. They will provide timely medical intervention by transporting patients to hospitals many times. These vehicles make the difference between life and death. Ayan, sabi po yan ni President Bongbong Marcos. Bali, katuwang nga po ni President Bongbong Marcos ang Philippine Charity Sweepstakes Office or yung PCSO. Nag-donate po sila ng medical transport to improve the healthcare delivery system in underserved regions. Malaking bagay, malaking tulong ito, hindi lang sa ating mga health workers, hindi lang sa ating mga barangay, sa mga local governments, syempre sa ating mga kababayan na magagamit at mapapakinabangan po ito, no? Ayan, bali po si President Bongbong Marcos, dinistribute niya po itong mga ambulance sa 87 LGUs in Calabarzon Region, 25 LGUs in the Bicol Region, 8 in Central Luzon, 6 in the Cordillera Administrative Region, and 3 in Cagayan Valley. So, ilalagay ko na lamang po dito yung mga nabigyan po or nahandugan nitong mga ambulance po na galing sa PCSO, sa pangunguna po yan ni PBBM at syempre ni General Manager Mel Robles. Ayan, sabi po ni President Bongbong Marcos na these ambulances will provide swift and secure transport of patients to healthcare facilities during emergencies. He also said that delivery of ambulances is part of his administration's plan to consistently roll out free medical services and specialized equipment. Sabi ko nga mga kababayan na yung Love for All po ni First Lady Lisa Marcos is patuloy pa rin po, no, sa paglilingkod sa ating mga kababayan ng libre, na kung saan sila po mismo yung nagpupunta sa mga areas, yung mga liblib na lugar para po maglingkod, magbigay ng libreng check-up, libreng medisina at kung ano-ano pa, no? Bali, sa pangunguna po yan ng ating First Lady, syempre po may mga private sector po na nasa healthcare din po or nasa field din po ng healthcare na tumutulong po, no, para maisakatuparan itong programa ng ating pamahalaan. While we still face various challenges in our healthcare system, this program aids us in elevating the quality of healthcare in the country.
No matter how many hospitals and health centers we build, no matter how many medical health professionals we employ, and no matter how much equipment we acquire, it would all be devoid of meaning and purpose if patients cannot reach them in moment of need. Yan, sabi po yan ni President Bongbong Marcos. Bali, sinisigurado po ni PBBM at ng ating LGUs that healthcare will continue to be a priority of his administration, stressing that national progress is hinged on the health of the Filipino population in line with the Bagong Pilipinas brand of governance. Bali, ito nga po pala, itong mga ambulance na ito, nagkakahalaga po ng 2.1 million and may mga kasama po to na mga essential medical tools like stretcher, meron din yung oxygen tank, may blood pressure monitor, and wheelchair. Ayan. So the program would address the need for medical transport vehicles in conflict-stricken areas, vulnerable communities, and geographically isolated and disadvantaged regions. So mga kababayan, napapansin nyo naman po na hindi lang si PBBM, hindi lang po yung ibang ahensya ng pamahalaan, syempre ang ating First Lady nagtutulong-tulong po para makapaghatid, makapaglingkod sa ating mga kababayan na nangangailangan. The distribution of ambulances also aims to strengthen the emergency services of government-run hospitals as they play a crucial role in ensuring the timely and safe transportation of patients to and from medical facilities. The Marcos administration has so far distributed 356 ambulances under the donation program. A budget of 2.2 billion was approved by the President for the distribution of 1,000 ambulances to cover all the LGUs nationwide, with the procurement process still going. So, ayan po. Ayan, so makikita nyo po yung mga litrato dyan nung event nga po kahapon kung saan namahagi si PBBM kasama na rin pong ibang ahensya ng pamahalaan at syempre ang PCSO ng mga ambulances sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa. So syempre ang priority talaga ni PBBM, isa sa priority niya to mga kababayan na mabigyang prioridad po ang ating mga kababayan at para po maibigay yung pangangailangan nila in terms sa kanilang mga kalusugan. So, yun nga mga kababayan, sabi ko nga kanina, patuloy pa rin po ang Love for All ni First Lady Lisa. At alam nyo naman na kahit na marami pong nangyayari sa ating bansa, may mga naninira sa ating presidente, sa ating First Lady, patuloy lang po ang pagtatrabaho nila, ang paglilingkod nila sa ating mga kababayan para po sa bagong Pilipinas. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyong lahat.